Sabay talokbong, sarap matulog. Kaso, G, kala ko Kaida. tuloy-tuloy ang pagkakatuto mo kay Kaid. Aha, wala pa raw, wala raw announcement mula sa QC, and in the absence of such, Bahala na yung mga magulang. ganun. Mga magulang, kayo na dumiskarte. Pag nakita nyo sa lugar inyong ninyo. lugar, delikado, maiintindihan naman ni teacher yan. Ganun naman talaga eh. Dito lang sa Lauton, sa nadaanan natin, kumbachero, sa may Lauton. Sa Lauton? Meron ng konting tubig doon sa kalsada, sa may tapat ng post office. Ayan, papunta ho ng Manila City Hall. Yan. Pero sa Maynila, unulit natin, May pasok. All levels. Alas 6:10 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga holiday para sa 2026. Ako mauna dito, kumbachero. Ako mauna. Batay sa proclamation number 1006 na may 10 petsa. Bibigyan naman kita. Mahirap naman yung akin lahat yan, 10 na yan. Mga 8 sa akin dyan. 10 petsa ng holidays ang tumapat sa long weekend. Kabilang dito ang mga regular holidays na Good Friday, natapat na Friday talaga ito. April 3, Labor Day, May 1, Friday. Independence Day, June 12, Friday din. Puro pang long weekend yan sige, yan na lang akin. Yung tatlong una mabilang. Sige, pwede naman kitang pagbigyan. Ito, akin na to lahat yung 7. National Heroes Day, August 31, Monday. August 31. Bonifacio Day, November 30, Monday. Christmas Day, Christmas Day, December 25, Friday. Rizal Day, December 30, Wednesday. Hindi long weekend ito, na gitna Wednesday. Pati na rin ang mga special non-working day na Ninoy Aquino Day, August 21, Friday. All Souls Day, November 24, Monday. Christmas Eve, December 24, Thursday. Kabilang din sa listahan ng regular holidays ang New Year's Day, January 1, Thursday. Monday, Thursday, April 2. Araw ng Kagitingan, April 9, Thursday. Habang ang special non-working days, din ang All Saints Day, November 1, Sunday. Feast of the Immaculate Conception, December 8, Tuesday. Chinese New Year, Tuesday, February 17. At Black Saturday, April 4. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Maaya payabak kay Kong Ane, Freddy Magday, mga taga-Arayat at mga taga-saan nga, Santa Ana. Mga taga Santa Ana, Pampanga. Kumusta? Gising na kayo. Si Freddy Magday andito na, maaga-maga. Santa Ana, maraming gumagawa dyan ng ataol. Doon sa kabila, Santo Tomas yun. Santo Tomas. Sa Santo Tomas yun. Yung sa kanila, yung mga dumadali ng ilalagay sa ataol. Yun ang client ng Santo Tomas. Panginoon kung buhay ito. Biro na po. Mayor, sino mayor niyo sa inyo? Si Mayor, si Dinan Labong. Ayan, Mayor. Inalis na ng Department of Health at ng Food and Drugs Administration o FDA bilang requirement sa pag-avail ng 20% discount ng mga senior citizen sa pagbili ng gamot. Ang pagpapakita ng purchase booklet. Batay sa FDA circular alinsunod sa DOH sa admin order, hindi na kailangan pa na magpresenta ng purchase booklet ang mga senior citizen kung bibili sila ng gamot. Layo nito na bawasan ang mga abala. Yon. Buti naman naisip nyo na to ngayon. Layo nito na bawasan ang mga abala at pasanin sa mga nakatatanda. Ang mga pharmacy o drugstores na lalabag sa kautusan ay maaaring pagmultahin ng 200,000 piso at pwede pang makulong ng hanggang 6 na taon. Ayun. So yung matagal na natin sinasabi, kumbachero, na kung ano-anong hinahanap, lalo na yung ID. May mga hanap pa ng... Ugod-ugod na nga yung
matanda. Time na ba, naiiwan ko yung senior citizens. Hindi pwede. Hindi pwede. Matanda na ho ako. Kahit pa. Kailangan may ebidensya. Kailangan may resibo. Pambirang patisyon. Ay, nako. Pagka ganun gagamitan na lang natin ng sense of common. Ayan. Tama. Sabi ni Colonel Moy Pagaduan na sila daw ay andyan sa Lakewood Golf and Country Club. Ayun sa Cabanatuan. Kasama niyo ba si Engineer Tony Nanggel? Si Engineer Tony Nanggel. Nasa Amerika pa yata. Akala yata ni Engineer Tony Nanggel, di pa tapos yung US Open. Guadalajara Open na. Guadalajara na. Nanalo ulit si, di ba? Si Alex Ayala. Nasa semifinals na si Alex Ayala. Galing. Magaling ng bata na yun. Talaga. Samantala, nasa Amerika si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ang dating chairman ng House Appropriations Committee. Kinumpirma ito ni House Spokesperson Attorney Princess Abante, pero nilinaw na may travel authority ang pagbiyahe ni Congressman Ko para magpagamot. Batay sa records ng Kamara, hindi na nakadalo ng sesyon ang kongresista mula pa noong magbukas ang Kongreso. So mula pa nung bago magsona, nilinaw din ni Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Garbin na hindi nagtatago si Ko at hinatid lang niya ang kanyang anak na nag-aaral sa ibang bansa at isinabay ang pagpapagamot. Si Congressman Ko ay nahaharap sa kontrobersya dahil sa issue ng umano'y insertion sa 2025 national budget, habang may issue rin ng anomalya ng flood control projects kung saan ay isinasangkot ang SunWest Construction Company na iniugnay sa pamilya nito. Alas 6:16 ng umaga, maayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Galit na sinugod ng mga ralista, pinagbabato ng putik at sinulatan ng magnanakaw. Ang labas ng St. Gerard Construction sa Pasig City na pag-aari ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya. Sigaw ng mga ralista, magnanakaw, ikulong, habang binabato ng putik ang gate ng compound. Sa parehong gate at bakod, isinulat din ng mga ito ang salitang corrupt at ikulong. Ayon kay Junila Castro, spokesperson ng Environmental Group Kalikasan, pinili nila ang pumunta roon para ipakita at ibulalas ang galit ng mamamayan sa tinaguriang flood control queen and king. Sumugod din ang iba't ibang militanteng grupo sa tanggapan ng DPWH para magsagawa ng kilos protesta laban sa katiwalian. Kabilang sa mga grupong nagprotesta ang Anak Bayan at Gabriela Youth at iba pang mga kabataang isinisigaw na dapat ay unahin ng mga opisyal ang serbisyo sa tao at huwag gawing negosyo ang public service. Nanawagan din sila na papanagutin ang Administrasyong Marcos sa umano'y tuloy-tuloy na katiwalaan sa hanay ng DPWH at sa kawalan ng agarang tugon sa mga issue sa bansa. Alas 6:16 na umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, matanaka mo, gising na. Inawat ni House Speaker Martin Romualdez ang planong pagbabalik ng Kamara sa panukalang 6.7 trillion pesos na 2026 national budget sa Department of Budget and Management. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, nahikayat sila ni Speaker na huwag nang ibalik ang buong panukalang budget sa DBM at sa halip ay ituro na lamang ang mga mali na natukoy nila sa ginaganap na budget briefing ng DPWH sa House Appropriations Committee. Actually, tama yun, kumbachero. Ang totoo nga nun kahit ano ilagay ng NEP dyan, ng DBM sa NEP, pwede ngang lagyan ng zero budget ng House yan. Ng House, Naalala mo dati, power of the purse. Naalala mo dati, merong mga opisina na sasabihin ng isang congressman, I move to give zero budget to this particular agency. Kumbaga, ganong katindi ang kapangyarihan ng House. Kaya kung may nakita silang
Halimbawa, sablay, problema, duplication ng entry, multiple allocations. Ayan, Pwede naman tabasin talaga ng House yun. Yun. Una nang iginiit ni Puno, nerepasuhin at ayusin ng DBM ang mga mali. At gusto niyang isole ang budget na ito, itong NEP sa Malacanang. Una rito, inutos na rin ng Pangulong Marcos sa DBM at DPWH na magsagawa ng malawakang pagsusuri sa panukalang 2026 budget para alasin o tanggalin ang ilang mga probisyon. So mababawasan na ng, kung hindi na isosole, ay mababawasan na ng masyadong pasanin si Secretary Amina Pangandaman. Parang gano'n. Siguro meron pa rin coordination yan. Yun, coordination na ang gagawin. Hindi na yung ibabalik, tapos saka isosole, tapos ibabalik. Dahil doon din naman talaga hindi naman ending nun ang ending nun eh. Ang ending ng kahit na ayusin pa halimbawa ni Secretary Pangandaman yan, itama. Pagdating sa House, sinabi, ayoko pa rin yan. Ayun na nga eh. Yun na nga ang iniisip ko dyan, kumbachero. Mauulit lang eh. Kung sa kamay lang ni Secretary Amina Pangandaman niya, palagay ko maraming tatamaang insertions at baka insertions sa NEP pa lang ng mga mambabatas. Talaga? Marami dyan, ganun eh. Marami ho dyan sa insertions na yan sa NEP, naibulong na. Bulong na galing sa mga mambabatas. Tanong mo kay naalala ko tuloy dati yung kinukwento ni Congressman Egay Erice. Sabi ni Congressman Egay Erice, as early as February, nakikipag-usap na siya sa ilang mga agencies, government agencies, para dun sa mga proyekto, kasi line item budgeting hindi naman lump sum eh. Nakikipag-usap na sila kung ano yung mga gusto nilang ipagawa sa kanilang distrito. In other words, doon pa lang sa preparation ng NEP, kasama na yung congressman. Kasama na sila. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na executive lang ang may diferensya dyan. Kaya nga problema dyan, yung paulit-ulit na pinopondohan. Yung singit. Ang bahala dyan si Secretary Amena Pangandaman. Sabi nga ni Secretary Amena, pera ng bayan to, hindi ninyo pork barrel yan. Tumatapang ha, Secretary. Yan ang kailangan natin. Saka si Secretary Pangandaman galit sa pork yan. Talaga. Literal. Subukan nyo lang palapitin sa alukin ng pork. Kaya pala ganun. Tatamaan kaya pala ganun. Sabi ni Secretary Amina, pera ng bayan yan, hindi pork yan. Ayan ang sinasabi ko. Ayusin nyo. Secretary, ayos ba, Secretary? Amina nga. Amina Pangandaman. Yun si Secretary. Samantala. Ikaw na. Ako na pala. Susunod! Dito mo. Abay, bumaba raw ang bilang ng mga estudyanteng nag-enroll ngayong school year. Bakit? Ayaw na ba nilang, marami bang ayaw nang mag-aral talaga? Sabi ng mga bata, natututunan ko naman na lahat sa TikTok eh. Yun na nga. Yung kaya is epekto ng social media. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita 622. Makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sunog! Kahit umuulan. Nako, oo nga ano. Diyan sa may Tondo, Maynila, RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, sumiklab ang sunog dito sa Barrio Menu, Dagupan, dito sa Tondo, Maynila.
alas 6:12 nang itaas sa unang alarma itong naturang sunog sa isang bahay sa ika-4 na palapag, pero ilang minuto lamang nang dumating itong napakaraming truck ng bumbero ay agad na naapula itong naturang sunog. At kanina nadaanan namin to, isang truck pa lamang ng bumbero ang nagresponde. At ilang segundo lamang dumating ang napakaraming truck ng bumbero. Kaya mabilis na napula. Ayon sa barangay official dito sa nabanggit na lugar, ay pinababalik na yung mga nagakot ng kanilang gamit ang mga residente dahil sa naapula na itong naturang sunog sa Barrio Menu. Dito yan sa Dagupan, sa Tondo, Maynila. Inaalam ngayon ng mga tao ng Bureau of Protection ng dahilan ng sunog dito sa naturang lugar. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. 6:28 ang ating oras. Malapit nang makumpleto ang pagbabayad ng lahat ng health emergency allowance claims ng mga health workers nitong panahon ng COVID pandemic. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, naglabas na ang Department of Budget and Management ng Special Allotment Release Order o SARO para sa 6.7 billion pesos na huling tranche ng health emergency allowance. Inihayag ito ni Herbosa matapos siyang gisahin, pagtatanungin ni Bulacan 6 District Representative Salvador Pleito sa pagdinig na House Committee on Appropriations para sa DOH budget. Ginit ni Congressman Pleito na matagal na mula nang maranasan ng COVID-19 pandemic, ngunit marami pa ring mga medical personnel na tinawag niyang unsung heroes ang hindi pa rin nakakakuha ng kanilang emergency allowance. Kailan mababayaran yung health emergency allowance ng ating tinuturing ng mga unsung heroes nung panahon ng pandemya? Sumisilip na si Jose Marichan, wala pa yata. Kailan po natin yan matatanggap? Nakikinig po kasi aking mga kababayan sa 6th District ng Bulacan, Angat, Santa Maria at Norsagaray. At sa buong Bulacan. Thank you po. At we have actually paid 104 billion pesos of health emergency allowance. However, in the Committee on Health meetings in Congress, marami pang nag-appeal. So we accepted, out of good heart, we accepted all the appeals. And when we computed all the appeals of yung hindi nabayaran, it turned out to about 6 billion. The other day po, nag-release ng SARO, Sub-Allotment Release Order, ang ating Department of Budget and Management for this 6.7. Nandun siya sa unprogrammed. Yun, oo nga pala. Nitong nakaraan, naging balita natin yan Inirelease ng DBM. Sabi ni DBM Secretary Amina, Pangandaman. Ay, bayaran yan ha. Pagka hindi niya binayaran yan. Biruin mo ba naman, panahon pa ng pandemya yan. Talaga naman, kaya tama yun. Naalala ni Congressman Ador Pleito. Sino ang nagsabing malilimutin na yung matatanda? Hindi. Kala ninyo ha, Kong Ador ha. Si Kong Ador ha. Ayan, si Kong Ador at si Secretary Ted Herbosa. Sinunod na sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pagkalat ng masiselang deepfake video ng ilang mga personalidad gamit ang Artificial Intelligence o AI. Kabilang sa mga nabiktima nito ang actress na si Angel Aquino at content creator na si Queen Hera na tumayong resource person sa pagdinig ng komite. Kwento ni Queen Hera na gamit ang litrato ng kanyang anak sa dark web pero naka-edit ang pribadong bahagi ng katawan nito. Ibinahagi naman ni Angel Aquino ang paggamit sa kanyang mukha sa isang maselang video na tila siya mismo. Pawang umaasa ang dalawang personalidad na sa pamamagitan ng batas ay mapapanagot ang mga nasa likod ng nasabing website, nag-edit nito at maging ang mga nagbahagi nito sa social media. Si Eric Dastas nga merong deepfake? Lumalaganap na deepfake Yung bang andun yung mukha ni Eric Dastas tapos pero, ang ganda-ganda nung katawan. Iba yung katawan. Yung may ab. Sabi ko deepfake to, dapat magreklamo si Eric na. Pagtingin ko si Eric pala nag-share. So siya ang gumawa.
Totoo yan. At pati mga doktor ngayon ng St. Luke's Hospital, Kumbachero, ay nadadali rin ng mga deepfake na yan. Yan na. Pupunta raw sila dito ngayon. Magre-reklamo sa 2x2. Ayun, para sabihin, kami yung mga original. Ayan, kami yung mga OG. Ayan, tama ang inyong pagre-reklamuhan. Tama rin naman. Para malaman at malantad. Dapat talaga may action na tayong mabigat dyan no? Diyan sa mga gumagawa ng deepfake na yan. At nailalabas sa mga social media platform. Yun ang problema. Yun ang problema. Maraming malaloko. Talagang pwedeng mag-control niyan, Kumbachero, kahit na gaano kagaling yung deepfake na yan. Yung mga social media platform mismo. Dapat yung social media platforms, meron na silang detector. Talaga, ng scams, deepfakes. Deepfake alert. Dapat ganun na kagad. Dapat sila na yun. At yun ang doon na papasok ang gobyerno. Dapat i-require nila ang mga social media platforms na may ganon. At kung hindi nila magagawa yon, suspindihin ang mga social media platforms na yon sa kanilang operation dito sa Pilipinas. Ayos ba yan? Nako, maraming mayaya. Bumaba ng 5% o katumbas ng 1.2 million ang bilang ng mga estudyanteng nag-enroll sa school year. Sa tala ng Department of Education, pumalo lamang sa 24.9 million ang enrollees sa kasalukuyang school year, mas mababa na sa 27 million noong nakaraang taon. Nakitaan ng pinakamalaking pagbaba ang mga nag-enroll sa elementarya, kung saan umabot lamang ito ng 11.6 million mula sa dating 12.4 million. Bagaman bumaba, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na hindi ito dapat na ikabahala dahil inaasahang madaragdagan pa ang naturang bilang pagdating ng Setyembre at Nobyembre dahil sa late enrollees at pagka-delay sa encoding ng mga datos. Ayun naman pala. Meron naman tayong good news mula sa DPWH. Puro na lang bad news yung naririnig natin sa mga nakalipas na linggo. Pinangunahan po ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain ang ceremonial breakthrough ng southbound tunnel ng Davao City Bypass Construction Project. Bahagi po ito ng 45.5 kilometers na Davao City Bypass at itinuturing na kauna-unahang long-distance mountain road tunnel sa bansa. Sa ibang bansa, Kumbachero, parang pangkaraniwan na to punta ka ng Europa, punta ka ng Hong Kong, ng Japan. Pero dito po, ito po ang kauna-unahan po na ganito kahaba, long-distance mountain road tunnel sa bansa. Gaano kahaba? Ilang kilometro yan? Yung mismong bypass, Kumbachero, Davao City Bypass, bahagi ng Davao City Bypass ay 45.5 kilometers. So yung mismong southbound tunnel nito ay bahagi nun, Kumbachero. Kasi meron na ditong sa Cavite. Merong tunnel na dyan yung Kaibiyang Tunnel, yung pinupuntahan ng mga nagmumotor at dadaan dyan para lang magpa-picture. Yan pala yung Kaibiyang Tunnel. Yung dyan siguro na-inspire yung isang Kaibiyang lang pala. Doon nga yun. Doon nabuo yun. Kaibiyang lang pala. Nagpasalamat po si US Exadain sa suporta ng Japan sa proyektong kabilang sa programa ng gobyerno na Build the Better More. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Sa mga taga QC na may pasok? May pasok sa QC? May pasok sa QC. Mukhang may pasok ho sa Quezon City. At dahil may pasok kayo dyan, andyan din ang ating Malakas agent. Ayan. Sa Barangay Mauban. Saan ba yung Barangay Mauban na Sherwin? Maraming matatanda dyan Oo nga. Maraming matatanda dyan sigurado sa lugar yan. Dahil Mauban San Jose. Quezon City. Hindi ko rin alam yun kung saan yun. Mauban, dito, Barangay San Jose. Sa Barrio San Jose. Basta sa mga nandyan sa lugar na yan, lakasan na ninyo inyong mga radyo at telebisyon at inyong cellphone nang kayo'y swertehin ngayong maulang umaga ng Friday! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ilang araw matapos na umupo bilang kalihim ng DPWH, may pinagulong kaagad na ulo. Itong si Secretary Vince Dizon. Unang sinampulan ng lifetime ban ng Wawaw Builders Corporation at Sims Construction Trading, bunga ng magkahiwalay na inspeksyon na ikinasa ng kalihim at ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ghost Project ng dalawang kontraktor sa Plaridel at Baliwag, Bulacan. Sinibak naman sa pwesto si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering District Henry Alcantara at nakatagdang isunod sina dating OIC District Engineer Bryce Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Mga opisyal na nakapirmang tapos ang mga proyekto. Si Alcantara ay nagsimula sa DPWH noong 1994 at taon 2019 nang italaga bilang First District Engineer ng Bulacan o bilang District Engineer ng Bulacan First. Inamin ito sa kamakailang pagdinig ng Kamara na hindi niya personal na iniinspeksyon ang kanyang mga proyekto. At inamin din ang kanyang paggamit ng alias at peking ID para makapasok at makapagsugal sa kasino. Yun. Talaga naman. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Friday na ho talaga ha. Baka nalilingat pa kayo. Pero maulan. Umuulan pa ba sa lugar ninyo? Baka kasi ngayon kumbatsero may mga tila na doon sa ibang lugar. Naghihintay pa tayo ng mga announcement ng suspension of classes. Kanina ho ay may mga binanggit na kaming mga lugar. Pakiangat mga ulit. Ineng. Utoy. Pakiangat mga ulit yung mga lugar na nagsuspindi na ng klase. Binura na. Binura na. Ang mga nagsuspindi na po ay Las Piñas, Marikina, Pateros, Malabon. Ayan, Ang Manila ay nag-announce po na may pasok. Ayan, sa mga taga QC ay wala pong announcement. Kaya kapag walang announcement, may pasok. Ayan, Nako, ang lahat ay nakatutok pa rin. Nako, kapag ganitong umuulan-ulan at kinakabahan yung mga involved sa flood control. Nako, ayan na naman. Ito na naman. Napaka-stressful sa kanila yan eh. Tuwing uulan. Oo. Nako. Kasi kapag bumaha, ang sisisihin sila. Maaalala. Hindi mawawala tuwing
tuwing uulan, maaalala ang perwisyong dala nitong mga nangulimbat sa bayan na ito. Yun. Okay. Kaya nga, ito Marikina, Caloocan, Pateros, Malabon, Parañaque, Las Piñas, San Juan, Pasig, tsaka Valenzuela. Yan po ang may mga declaration na ng suspension of classes. Sa Central Luzon, ang dami rin pala. Bamban, Tarlac, Santa Maria, Bulacan, Mekawayan, Bulacan, Pulilan, Norsagaray, Bukawe, Balagtas, San Jose del Monte, Hagonoy, pero yung Hagonoy, kinder to senior high school lang. Ang Baguio City ay preschool to grade 6 lamang. Ang Santiago City, Isabela, all levels, public and private, wala pong pasok. So, tingnan nyo na lang po yung kondisyon sa inyong mga lugar. At kung I'm sure meron ding mga official Facebook page ang inyong mga LGU. Tingnan nyo po doon kung may announcement. Kung wala pong announcement, ibig sabihin may pasok. Ayan. Kay Jerry Labasan, dyan ba sa Canlubang, Laguna, may pasok ho ba dyan? Si Gerard Parafina, sabi niya, ipakigreet naman ng happy birthday si Carmela Nakamura. Aba, buti pa siya, Carmela Nakamura. Happy birthday. At si RD Rio Ben Theodore Sindak. Kumusta ba dyan sa Dar, Bicol Region? Kumusta ba ang lagay ng panahon dyan sa Bicol? Sana'y ayos na kayo dyan. Makikibalita ho tayo sa Department of Agriculture. Ngayong umuulan ay may mabibili bang benteng bigas? Ayan. Kapag umuulan gandre. Ayan May makakausap po tayo mula sa Department of Agriculture at yung pagsusubasta ng mga NFA rice. Tuloy ba yun? Kaselo Lagmay, tuloy ba yun? Malalaman natin sa DA. Happy birthday pala kay sa isang lumilingon sa pangalang Zoe. Uy, si Zoe. Zoe. Happy birthday. 17 na. Anak, happy birthday. 17th birthday ni Acacia Zoe Taberna. At ka-birthday niya si... Kayo mawawala, mamaya ang handaan. Ito ay gaganapin po sa Quezon City. Quezon City. Dito sa may, anong kalye ito? Scout, Kanya-kanyang bahay. Sa kanya-kanyang bahay. Maghapunan tayong lahat. Ating Susan Yulo Ramos, happy birthday. Ating Susan ng Bacolod. 11 minutes before 7. Ang kinis na niyo. Bordos! 8 minuto na lang, alas 7 na. May mabibili bang bigas kapag maulan? Yung benting bigas, Bente. Ang tinutukoy natin, si Asek Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Asek, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang morning, Ka Jerry, Ka Tunying. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Apo, meron po ba tayong benting bigas kahit na ganitong maulan? Marami tayong benteng bigas, Ka Jerry. In fact, kahapon ay nasa Bohol yung ating mga kasamahan para naman doon sa launching din itong 20 pesos na bigas dito sa parte ng Bohol naman. Parami ang mga pwede nang bumili niya. Nung una ay sa mga seniors, PWDs, single parent. Tapos mga 4-piece beneficiaries. Tapos nadagdag ang mga minimum wage earners. Tapos mga farmers. Mga magsasaka, mangingisda. Mga teacher, kailan na madadagdag, Asek? Unahin muna natin, Ka Tunying, ngayong September 16, yung mga drivers naman, jeepney at tricycle drivers. Okay. At ilo-launch natin yan dito sa may Nabotas, mga 4,000 na mga yung nakalista sa DOTR at saka LTFRB. Pagkatapos, isusunod naman natin yung mga public school teachers. Jeepney and tricycle drivers. Yes po. Yung pedicab. Pedicab. Driver. Tingnan natin yan. Nakikipag-ugnayan tayo sa DOTR para doon sa mga listahan kagaya ng pakikipag-ugnayan natin sa DOLE para naman doon sa minimum wage earners. Kasi outside na ito ng domain ng DA. Teka mo muna, may listahan. So kapag wala ka sa listahan, hindi ka makakabili?
may listahan na binibigay sa amin, kagaya nung nakita namin sa Nabotas. Kasi mga TODA members para mas madali. Yes, yung para madali ang monitoring. Tsaka yung mga Jeepney Operators and Drivers Association, tsaka yung mga TODA para naman sa tricycle. Pero yung supply, ASEC, marami bang supply na baka naman announce ng benteng bigas, dagdag tayo ng dagdag na pwedeng makabili, baka naman wala nang mabili. Marami tayong supply, Kajeri. In fact, yung inventaryo ngayon ng NFA ay nasa 450,000 metric tons. Katumbas yan sa mahigit na 9 million bags. In fact, magkakaroon nga tayo ng subasta ngayong October ng 60,000 metric tons. Dahil alam natin, pasok din na ng anihan para lalo mas ma-free up yung mga espasyo ng warehouses ng NFA. Yun nga po yung pinag-uusapan namin, ASEC. Bakit ba kailangang isubasta yan? Ba't hindi na lang dispatchahin, dagdagan na lang ng dagdagan yung mga buying station o selling station ng 20 pesos na bigas? Baka mga traders lang makabili niyan, ibenta pa ng mahal sa merkado yan. Magiging mas maingat tayo. Uunahin natin, Tunying, yung pagbebenta sa ating mga government agencies na nangangasiwa ng mga relief. Yan ang mauna. At yung matitira, yun yung isusubasta natin ngayong October. Itong mga isusubasta, ito yung mga aging stocks na base doon sa listahan natin ay meron yung more than 3 months, more than 6 months, more than 9 months. At yun naman ay tinatakda ng RA 12078 na basta aging, which is more than 3 months, pwede yan isobasta ng NFA. Magkano po ibebenta ang floor price niyan ng NFA? Ang floor price niya depende doon sa aging, Katunying. Magre-range yan from 25 to hanggang 27 pesos, depende doon sa tinatawag natin na reduction rate. Ang reduction rate, mag-iiba yun, depende doon sa age nga niya. So ang pinakamura ay 25% kapag more than 18 months na yung aging, at ang reduction rate ay 15%. Yes po, 25 pesos and 2 centavos, 25.02. At yung pinakamahal na floor price ay 27 pesos and 96 centavos para do sa mga bago-bago pa. Ito yung more than 3 months but less than 6 months. So yung reduction rate ay 5%. So yun yung presyo niya. Opo. Actually, kaya po pasensya na kayo, kaya kami nangungulit dito. Tulad niya, no? Ibebenta po natin ng 25 pesos, humigit kumulang. Kung sakali ay kung i-dispatchahin nyo sa 20 pesos bigas program, ang liit lang ng subsidy ng gobyerno. Magiging 5 piso na lang. Tama ba? Intindi ko. Magiging 5 piso na lang kasi bebenta mo ng 20. 25. Bibilin mo ng 25, bebenta mo ng 20. Hindi ba mas makabubuti kung damihan na lang yung nakikinabang sa 20 pesos na bigas, lalawak yung 20 pesos na bigas program, hindi pa masyadong malaki ang subsidy na inilalabas ng gobyerno? While tama naman yan, Katunying, kung titingnan natin talaga yun. Itong 25, ito yung more than 18 months nga na nakatambak na, 18 months yung aging ng ating stocks. Marami kasi talagang stocks, Katunying, yung NFA. Itong 60,000 metric tons, this represents 13% ng kabuang stocks. At hindi kasi ganun kabilis nga. Though gusto natin talaga mas mabilis yung ating pagbebenta sa kadiwa. Pero hindi ganun kabilis yung paglabas kaysa doon sa inaasahan natin na pagpasok doon sa, ngayon kasi anihan na. So, limitado naman yung espasyo ng NFA. So, isa yan sa reason. So, maibenta natin to. At yung mga darating na stocks naman, yan naman yung susunod natin na ibebenta doon sa mga susunod na panahon. So, kung 13% lang to, meron pang 87% na pwede natin na ibenta rin dito sa ating programa. Pwede po bang ang
pakiklaro niyo po ito. May natanggap kasi kami impormasyon na yun daw pong ibinebentang, hindi naman lahat, pero meron daw pong ibinebentang 20 pesos na bigas na imported. Bawal yon. Wala yun sa aming tawag dito, guidelines. Lahat ng binebenta natin at 20 pesos ay galing sa National Food Authority. At alam naman natin ang NFA ay hindi nag-i-import ng bigas ngayon, Katunying. So lahat yan ay galing sa ating mga magsasaka. Opo. Okay. Sure po yun, Asek, ha? Kasi yung pong source na kausap ko, talagang papadalan pa raw niya ako ng dokumento Pero sabi ko, tanong na natin kasi para namang nakakainis yun na ang dami-dami nating bigas sa bodega na locally produced. Tapos ang bebenta imported. Sige po, thank you. Mas maganda na ilabas talaga, Katunying. We welcome kung meron silang ebidensya. Talagang hindi yan pinahihintulutan sa kasalukuyang guidelines natin. Yes. At yun nga, lahat ng bigas na ibinebenta natin dito sa Benting Bigas Meron na program ay galing talaga sa NFA base doon sa mga inisyong guidelines. Baka yan ay doon sa tinatawag natin na Rice for All. Yun, pwede yun na imported doon. Pero dito mismo sa 20 pesos na programa natin, local lahat yan talaga ay local at galing sa NFA stocks. Panghuli na lang, Asek, doon sa pagsusubasta, ang main reason po ba niyan dahil luma na, kailangan ng mabilis na maidispatcha o kailangan kumita ng konti? Kasi kung 20 ibibigay sa mga beneficiaries, dito 25, may kitang 5 piso. Ganun po ba, Asek? Ang pangunahing rason lang, Jerry, talaga ay mailabas itong mga aging stocks at magkaroon ng espasyo para dito nga sa ating hanian. So, hindi tinitingnan yung kita. Yung presyo naman ay galing yan dun sa landed cost. Kumbaga, kinumpara kung may landed cost na imported, ang lumalabas ay 29.43 kilogram. So yun yung naging basis ng tinatawag natin na minimum auction price. Damihan na ho natin yung mga kadiwa, Center, Asek, para hindi na tayo namumroblema sa... Hindi tayo nagsusubasta. Baka pwedeng talagang tama ka dyan, Jerry, Katunying. Pag dumami talaga yung ating kadiwa at yung mga LGUs na nagpa-participate, mas magiging mabilis. At lalo na kung may pasa yung batas na pwedeng magtinda directly na ang NFA sa mga palengke, mas mabilis yan, sigurado. Tsaka ano ba nangyari dun sa proyekto ninyo na tandem ng NFA/DA at sa kabilang banda, yung mga local governments? Kasi ang ganda po nun na halimbawa, yung mga bodega ng NFA para po matanggalan ng laman, ma-decongest, dispatchahin nyo na sa mga LGU. Tontuwa mga LGU dyan, kung murang bigas, pogi pa sila. Talaga, Katunying, ina-encourage namin talaga yung mga LGUs. Bagamat hindi ganun kabilis. Yung huling datos parang nasa mga 50 LGUs yung sumali dito sa programa na ito. At talaga naman, ina-encourage natin sila kasi mas mabilis para sa amin na kung LGUs bibilihan ng bultuhan, mas maganda yon, sigurado po. Sa mga groceries, hindi pa rin ho ba pwedeng makipag-tie up doon para pwede namang yung bibili, kung may listahan naman talaga ng mga qualified na bumili, adi sa malapit na lang sa kanilang mga grocery o yung isang portion store. Tama ka, kumbachero, nabanggit sa akin ni Secretary Tio Laurelian dati makikipag-tie up nga daw sa yung pinakamarami, yung Pure Gold. Pure Gold, tapos yung mga Save More, yung mga SM, tapos kukuha lang na isang portion doon sa kanila, di ba? Tapos ang ibebenta lang doon puro mga murang bigas. Hindi pa ho pala nagawa yon Ayusek? Nasimulan yun, Katunying, pero i-check ko lang yung status nun sa aming AMAS. Hindi lang ako nakakuha ng detalye. Opo. Yun, kasi kahit saan meron ng mga supermarket. Mas accessible yun sa mga tao. Yes, sir. Opo. Salamat, Asek. Na-promote na kita, Yusek. Asek. May utang ka sa akin. Salamat, Katunying. Thank you po. Mabuhay kayo. Good morning.
ASEC Arnel de Mesa, Department of Agriculture. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oy, itong mga nag-champion sa United Kingdom, kumbatsero, itong sa UK. Nocturnal Dance Company, nakauwi na pala at ang kanilang kasamahang si Ronald Alaras ay nagbe-birthday ngayon. Ronald Alaras. Happy birthday sa'yo. At Kuyang Boy Fabian, wala ba tayong may birthday dyan? At magandang umaga rin kay Kuyang Mel Magno. Kuya Mel Magno. Zoe, hindi Chloe, Kuya Mel. Zoe ang nagbe-birthday. Si Zoe Taberna. Zoe. At saka itong si Kuyang Tirso Peralta ng Proprietarios. PD ng Proprietarios to, kumbachero. Si Kuya Tirso Peralta, happy birthday. Gayon din kay Jimmy Isidro. Aba, tinan mo. Ay, Jimmy, dyan sa Mandaluyong daw, walang murang bigas. Oh, ayan. Yung mga LGU natin, mga mayor natin, kung talagang gusto nyo, ang daming bigas, maniwala kayo. Wala nga mapaglagyan ng NFA. Kung magiging regular kasi ang programa ng NFA na yan, dapat magkaroon na rin ng regular na budget ang mga LGUs para dyan. Kasi hindi nagiging regular O kaya bago pa lang na ini-introduce ng NFA, ng Department of Agriculture, kaya wala sa budget. Wala sa budget ng LGU. Pero pagka naging regular na yan, kasi kumbachero, pag inintay mo yung pagbabago sa rice tarification law. Nako po, inang. Pambira, busy yung mga mambabatas natin sa pagtatanggol sa kanilang sarili, sa flood control. Pero kumbachero, actually, yung umpisa lang naman ang kailangan budgetan Dahil iikot naman yung pera, magbabayad naman yung bibili, babayaran naman yung, di ba? Palagay ko, galing mo talaga kumbachero. Pwede ka na mag-mayor Ganun ba? Pwede. Last term naman ni Joy. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Klase sa maraming lugar suspendido matapos bumuhos ang malakas na ulan sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Dating DPWH Assistant Regional Director Henry Alcantara, tuluyan ng sinipa sa DPWH lifetime ban ipinataw sa 2 kontraktor. Mga rallyista na sumugod sa ari-arian ng mga diskaya sa Pasig, kakasuhan ng abogado. Dating 6 pang luxury cars ng pamilya Diskaya nasa custody na rin ng customs. Pagcor, pinawalang bisa ang nasa 200 milyong panalo sa kasino ng mga opisyal ng gobyerno. Bagong batas sa large-scale mining nilagdaan na ng Pangulong BBM. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, kanselado ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon epekto ng habagat. Kabilang sa mga nagdeklara ng suspension of classes ay ang Marikina, Caloocan, Pateros, Malabon, Parañaque, Las Piñas, San Juan, Pasig City at Valenzuela, all levels, public and private. Central Luzon, Bamban Tarlac, Santa Maria Bulacan, Maykawayan, Pulilan, Norsagaray, Bukawe, Balagtas, San Jose del Monte, Hagonoy, maging sa Baguio City at sa Santiago Isabela ay nagkansela rin po ng klase sa araw na ito.
Patuloy na makakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at western section ng Visayas. Mararanasan na maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan at pagkulog sa Metro Manila, Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes at Cagayan. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan at pagkulog naman ang mararanasan sa western Visayas at nalalawing bahagi ng Luzon dahil pa rin sa habagat. Sa uling monitoring ng Pag-asa, wala namang binabantayang anumang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sinibak na sa serbisyo si DPWH Regional Director Henry Alcantara habang pinatatanggal na rin sa pwesto si Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay Secretary Vince Dizon ng DPWH, ito'y kasunod ng pagkakasangkot sa umano'y palpak at mga ghost flood control projects sa Plaridel, Bulacan at sa iba pang proyekto sa probinsya. Ayon sa kalihim, agad niya na ring iniutos sa legal team ng DPWH na sampahan ng kaso ang dalawa sa Ombudsman. Papatawa naman ng lifetime ban ang Wawaw Builders Corporation at Sims Construction Trading kung saan target ng kagawaran nasampahan ang mga nasabing kumpanya ng kaukulang kaso sa Department of Justice. Samantala, kinumpirma rin ni Secretary Dizon na karamihan sa mga DPWH ay nagsumiti na ng courtesy resignation base sa kanyang kautusan. Hindi tao kundi hayop. Parang bugtong to. Oo nga. Hindi tao, kundi mga hayop ang nasa likod ng ghost projects. Ito ang giniit ni DPWH Secretary Vince Dizon kasunod ng pag-inspeksyon nito sa sinisimulan pa lamang na flood control project sa Plaridel, Bulacan na idineklarang tapos na noong pang June 2024. Ayon kay Dizon, mismo ang foreman ang nagsabing 3 linggo pa lang ang nakalilipas na umpisahan nila ang pagtatayo ng 96 million na project na hawak ng Wawaw Builders. Nangako naman si Dizon na pananagutin at kakasuhan ang mga mapapatunayang nasa likod ng naturang ghost projects. Bulacan pa lang. So, ano talaga? Nakakarindi itong ganito. I can just imagine how angry the president is. Kasi hindi tao yung gumawa nito, hayop. Mga hayop ang gumawa nito, hindi sila tao. Para gawin na ito sa mga kabayan natin. Ang nagtitimpi na si DPWH Secretary Vince Dizon. Planong kasuhan ng legal counsel ni Sara at Curly Discaya ang mga realistang nambato ng putik at nag-vandalize sa gate ng St. Gerard Construction Company sa Pasig. Ayon kay Attorney Cornelio Samaniego III, tinitingnan nilang ang kuha ng CCTV dahil hindi tama ang ginawa ng mga ito. Kita ng abogado, malaya ang lahat na makapaglahad ng saloobin laban sa kanyang kliyente pero dapat gawin ito sa tamang proseso at legal na pamamaraan. Hawak na ng Bureau of Customs ang lahat ng 28 luxury cars na pag-aari ng pamilya ni Sara Discaya. Parang hawak, nandoon pa rin. Nandoon pa rin sa kanilang... Nasa custody nila. Nasa custody lang. Sila lang ang nagbabantay. Ayon sa Customs, isinuko na rin kahapon ng pamilya Discaya ang 16 pa nilang mga sasakyan. Kabilang dito ang Mercedes-Benz GLE, Land Rover Range Rover LWB, Land Rover Defender, Cadillac Escalade ESV, ano pa? Ford Bronco, Mercedes-Benz GLS 350, BMW X5 3D 30D, Jaguar F-Pace 2.0D, Porsche Cayenne V6, Volvo XC90, Mercedes-Benz Avant, Land Rover Range Rover Evoque, Mercedes-Benz Sprinter. Pasensya na kayo, hindi ko kasi kilala to, yung pronunciation kung ano-ano. ATV Quick Stand, GMC Yukon Denali, ATV Gray, at Cherry Tiggo HEV hindi kasama. Wala man lang Cherry Tiggo. Hindi na nabanggit yung Rolls Royce, hindi pala kasama doon. Yung sa, may payong. Ito na yung additional nauna na yung may payong. Uy, baka mawala yung payong. Yung payong ha. Baka kung may gumamit yan. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, yung payong.
Yun ang pinaka-importante doon. Talaga. Pagka nawala yung payong, di bali na yung sasakyan mawala. Pero yung payong. Doon naman sa isa, yung champagne glass. Yung champagne? Champagne glass. Merong champagne glass. Yung pipindutin mo lang. Lalabas na ganun. Titihaya na nagagaling. Yun yata yung gently. Yata yun. Gently. Killing me gently. Bentley daw pala. Samantala, walang nakitang irregularidad ang PNP Highway Patrol Group sa 8 sa 12 luxury cars ng mga diskaya. Sa pagsusuri ng HPG, lumabas na maayos na nairehistro ang 8 sasakyan. Samantala, naisumit na rin sa Bureau of Customs ang ownership details, vehicle identification numbers, MV file number at plate numbers ng mga ito. Ayon kay HPG spokesperson Lieutenant Nadame Malang, nakipag-ugnayan na sa kanila ang BOC para sa verifikasyon at validation ng mga sasakyan. Sa ngayon po, ay binigay na po natin lahat po ng mga verification and validation na inatas po sa atin ng BOC, and we will wait naman po sa BOC kung ano po yung kanila naman din pong isasampang kaso kung meron man po. Pero open po ang PNP HPG para makapagbigay po ulit. Yan po si Lieutenant Nadame Malang ng HPG. Opisyal ng batas ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act na magbibigay ng mas malinaw at patas na sistema ng buwis at kita mula sa pagmimina. Sa ilalim ng RA 12253, papatawan ng royalty na hanggang 5% ang mga operasyon sa mineral reservations. Margin-based royalty na 1 to 5% para sa labas ng reservations at windfall tax na hanggang 10% para sa highly profitable mining operation. Tinatayang higit 25 bilyong piso ang kikitain ng bansa mula 2026 hanggang 2029 o katumbas na average na 6.2 billion kada taon. Alas 7:15 ang ating oras. Uy, may nanalo na! Meron na! May nanalo na dyan sa QC at may sayawang nagaganap. Aba! Talaga naman, may sayawan. Diyan sa napuntahan na sa QC ni RS6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Jerry Anthony, ito ng ating winner sa DSH Malagas promo. Ay, maitim na balak, magtago ka na. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2! 2 por 2! Nanak todo. Sigurado ka. 2 por 2! Walang sinasambang mali. Kabisado. Kabisado. 2 por 2! Ang gagaling nito. Ang gagaling. Nakatutok talaga yan, nakatutok. Talagang tutok na tutok sa Gisaris. Matayin mo yung tablet nila. Ayan, no? Uy. Saka 2 por 2. Eh, talaga naman araw-araw, habang sila nagkakasiyan, habang nagluluto dito sa kanilang tindahan. Ano pangalan nyo ng tindahan nyo po? Kim's Food Corner. Sa Kim's Food Corner. Kim's Food Corner. Ito ng Mauban. Mauban. Principal Mauban, Barangay San Jose, Quezon City. Ayan. Ito nga talagang fan ng 2 por 2. Paano mo? Erlyn Manuel. Si Ate Erlyn Manuel. Ate Erlyn. Ng mga angels. Ay, good morning. Hello po. Hey, hello. Hi. Talagang mahilig kayo sa 2 por 2. Dahil na rin 1,000 pesos. Yay! Sherwin. Sherwin, ilang kayo? Hindi. Ang ingay, ayoko na, ang ingay. Mula elementary ako, hanggang ngayon. Naku po, ayan na. Nagkasumbatan na. Sherwin. Patahimikin mo muna yung mga yan, patahimikin mo. Sherwin, para mga manok. Sherwin, ilan sila dyan?
Walo kayo dito. Walo. Silang... Oh, bigyan mo ng tigli 500 extra bawat isa, 4,000. Pinadala ko na sa'yo. Yay! Silang 4,000 pesos! Yay! Tigpa 500, ha? Maraming salamat po sa DCRH. Dos for dos. Marami pong salamat. Isa pang kanta dyan. Wala ba tayong ibang... Alam ba tayong kanta dyan? DCRH mula pagkakataon hanggang ngayon po. Ano pa? May bibigay pa? Meron pa? Maraming salamat po sa DCRH. Dos for dos. Nagkakagulo sila. Hindi nila inaasahan kanina nung napagdapat natin dito na darating yung DCRH dito. At nung namatan natin talagang mula pa doon ng Pilipinas. Naka-t-shirt na sila eh. Elementary po ako hanggang ngayon po. Solid DCRH po ako hanggang sa mga drama pa po ng DCRH. Yay! Kabilang lakin. Matod nila. Kabisado. Alam mo, umatod lahat po. Matod nila. Tapos yung Nakikita yung sarili nila eh. Nung makita ng mga sarili sa TV, ayan na, nagkagulo na naman. Meron kayong DCRH grocery. Yay! DCRH t-shirt, top kanilang lahat. At syempre meron pa ang 2x2 Mini Component. Yan, tuloy-tuloy ang pakikinig. Ano ba yung niluluto nila? Dahil hindi na sa tablet. Yan, hindi na sa tablet makakapanood. Makikinig na rin kayo sa radyo sa mini component ng 2x2. Sherwin, ano yung niluluto nila? Sherwin. Ano mga, ang daming niluluto dito. Bakit may birthday ba? Merong, ginisa sa kamates, kinamatisan. Para sa munggo, ito yung munggo. Munggo, nako, biyernes eh. Biyernes. Uy, galunggong. Parang 6 na kilong giniling. Fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. Tapos, ginutom tuloy ako. Ay, sarap yan. At syempre, ang napakarami. 6 na toneladang barbecue. Atindi. Ayun, naghahatian na ng pera. Baka mag-away-away pa yun mamaya. Sabi, baryahan na daw. Baryahan mo na. Ayun, salamat. Thank you. Nako, maraming salamat sa inyo. At syempre sa mga nais mo natin ng 1,000 pesos. Laki tumutok sa Geezer H. Bakit nasa sa dating winner sa Geezer H? Malakas from Alice number 6. Sherwin Bata Alfaro Geezer H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Magtago ka na! Okay. Para sinaniban lang eh. Thank you. Ay, salamat sa mga girls natin dyan. Nakakatuwa naman. Kabisado nila ang 2x2 jingle. Yan ang mga Radio Gaga ng DCRH ng 2x2. .7:22 ang ating oras. Ang oras ay hatid sa inyo ng Pangunahing balita. 7:29. Nasa linya natin si Ako Bicol Party List Representative. Na-excite kayo ha. Ako Bicol Party List Representative. Alfredo Garbin. Ayun. Kong, magandang morning. Magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry, Ka Tunying. Marahayin aldaw po. Marahayin aldaw. Yes, sir. Nunood sa DCRH. Binibitin ko at maraming naghahanap kasi kay Kong Saldi. Oo. Kayo na nga magbida. Nasaan ba siya at ba't siya wala dito sa Pilipinas? Nasa Amerika po siya. Una, naghatid siya ng kanyang anak. Nag-aaral po kasi sa isang universidad doon. At pangalawa, in time na rin sa kanyang extensive check-up po doon sa Estados Unidos. So yan po yung on record at yun po ay
meron din na travel authority from the House of Representatives. Noon daw hong mag-SONA ay wala na rito sa Pilipinas si Kong Saldi. Tama po ba? At ba't ganong napakatagal? Mahigit, mahigit 1 buwan na. Mahigit 1 buwan. Well, tama po. Actually, when he resigned from the chair of the Committee on Appropriation, talagang palagi na siyang nasa abroad sa kadahilanan nga na merong siyang heart ailment. Palagi siya nagpapa-check up. And in fact, Katunying, Jerry, when I talked to him yesterday, sabi niya yung doktor niya found out 90/60, and the doctor said, we need an extensive checkup on your heart. So, ano po yung 90 blood pressure? 90/60? Ang baba. Ang baba po. Oo. So dati na po niyang pinatitingnan yan, Kong? Since February po, alis siya ng alis, punta sa Singapore, punta siya sa Amerika, series of checks up. And at the same time, yung mga, we call it second opinion or iba-iba, para pinapatingnan niya talaga po. Oo. Pero so nung makausap niyo siya, anong latest sa condition niya? Yun nga yun, yung 90/60 blood pressure. Yun sinabi niya. Yan sinabi niya sa akin. Sabi ng doktor niya, medyo irregular to. 90/60. I think we'll have to undergo other several procedures pa. May surgery po? May kailangan ng surgery ba, Congressman? Katunying yun po ang hindi niya in-emphasize sa akin kung he will undergo surgery. Opo. Pero ang malinaw dyan, hindi pa pwedeng umuwi. Ano? Hindi naman sinasabi niyang hindi siya uuwi, but as of yet, hindi pa natin alam kung kailan siya makakauwi because he was advised dahil nga dyan sa condition niya by the doctor of this extensive medical treatment or procedure. Well, mga kasamahan nyo rin naman ang naghahanap kay Kong Saldi. At di ba nitong nakaraan sina Congressman Toby Chanco, pati yata si Kong Egay Erice, nagmo-move na ipatawag sila o paharapin sa committee hearing. Well, tama po, and that was kumbaga overruled by the committee dahil hindi naman po yun yung subject matter ng hearing ng TRICOM. So, it was not the subject. And at the same time, the call for investigation ay yung para sa mga maanomalyang kontrata, lalong-lalo na yung mga ghost project doon sa Bulacan. Well, so hindi nga ang na-ruled out pala ng committee chairman yung motion na yon. Parang gano'n na yung napag-uusapan nila and instead mag-focus na lang doon, lalong-lalo na doon sa mga contractor na involved sa ghost project. Nagtataka rin nga ako kay Toby Chanco dahil nandun yung 2 contractor na involved sa ghost project na contractor niya din sa Nabotas. Yung Sims Construction Trading Sims at yung St. Timothy na gumagawa ng mga flood control niya. Sana doon na lang siya tumutok at inimbestigahan niya yung sarili niya kung bakit nangungontrata doon sa kanyang distrito. And ayon sa so merong kontrata sa Nabotas itong 2 controversial na contractor? Opo, kaya ako nagtataka dahil parang inililihis niya yung kanyang yung hearing papunta kay Kong Saldi na hindi naman yung subject matter ng investigasyon. If tututok tayo sa mga maanomalyang contractor, dapat he took advantage of the presence of the Sims Construction Trading and yung Timothy na contractor niya rin doon sa project niya sa Nabotas. May anomalya po ba? May anomalya po ba sa Nabotas that you know of? Wala, hindi ko naman sinasabing may anomalya, but should have been a red flag, di ba?
if he's all for transparency and accountability, bakit hindi niya man lang pinansin yung presence ng contractor na dalawa doon sa kanyang distrito na gumagawa pa ng kanyang flood control? And to tell you, Tuning and Ka Jerry, yung ginagawa na project na yon ay part of his insertion sa 2025 awarded to Sims Trading and St. Timothy. Oo, kasi may insertion din siya po. Magkano ho yun? Sobra. Magkano ho yun? Ang insertion niya sa 2025 was given this document ay sobra sa karahating bilyon. Opo. Flood control ho yun? Flood control project? Yung flood control aabot sa 300 plus millions po. 350 plus million yung flood control. Oo. At ang may kontrata ngayon nun ay yung SIM. Yung SIMS blacklisted na. Tinanggal na. Ayun nga. Nagtataka rin ako kay Toby Chanco dahil palaging sinasabi niya accountability, transparency. Kahapon lamang na-mention ni Secretary Dizon na iba-blacklist niya to lifetime. Siya mukhang wala siyang planong i-blacklist to sa kanyang distrito. So, yun din siguro ang dapat pagtuunan ng pansin itong mga contractor that found to have implemented ghost project. So, hindi ko naman sinasabi yung 300 plus millions, lahat yun sa Timothy or Sims, pero nagkakailan na kontrata ay na-award sa kanila. Meron ako mga kontrata dito, award contract kay Sims and kay St. Timothy. In fact, sinulatan pa siya ng Department of Public Works, si Toby Chanco, na kung saan humingi na sa kanyang asistensya to support in implementing a 3-day restriction on the entry and exit of all vessels para ma-facilitate daw yung flood control project. And ang contractor ay yung St. Timothy. So, sana doon na lang tinuon na yung pansin niya dahil nga yung 2025 budget insertions were never part of the subject matter of the TRICOM committee. So, dito tayo, tutukan natin yung mga kumbaga mga balasubas at gumawa ng kalokohan sa ating gobyerno. Pero yung po bang binabanggit niyo sa Navotas, was that a subject matter or part of the agenda dun sa TRICOM? I will say hindi, pero yung contractor ay part ng nandoon. At nandun sila mismo. Hindi sana tinanong niya rin, di ba? Oo. Ba't kayo nandun sa Navotas? Sino ba tinulungan ko ba kayo makapasok doon? Kung hindi, paano kayo nakapasok sa pangungontrata doon? Diba? With all due respect, Congressman Garbina, gusto ko lang sabihin, ang naririnig ko ngayon sa inyo, you are sounding like may irregularity ba sa pagkakaroon ng kontrata nitong St. Timothy at ng Sims sa Navotas. Kasi yun ang dating sa akin. Bakit sila kailangang imbestigahan if there is no problem with the contract or the process of awarding the contract to them, na sabi nyo dapat sinamantala na ni Congressman Toby at that particular moment. You're talking about insertion na ibinabato nila kay Kong Salvi. But I have here a document which shows his insertion na halos sobra sa kalahating bilyon. And part of the allocations of his insertion for 2025, ang taker nun, ang nanalong bidder, ay yung dalawang contractor na na-involve ngayon sa ghost project. So yun ang aking punto, Jerry. So gusto niyo po bang imbestigahan yon? Gusto niyo po bang isama na rin ng TRICOM na imbestigahan si Congressman Toby Chanco, just to be straightforward po? Sana imbestigahan niya sarili niya muna bago yung TRICOM, kasi yung TRICOM naman accord the proper courtesy sa mga House members. Yun po iniingatan natin. That's a long-standing tradition
na wag mo imbestigahan o as much as possible, wag mo gawing resource person yung sarili mo. So, yun ho yung ating pinupunto ngayon. Now, if he's after for those all insertions, di-imbestigahan niya muna yung sarili niya, yung insertion niya na ipinasok niya sa 2025, ang dalawang taker doon ay nai-involve sa manumalyang ghost projects. Pero hindi pa ninyo alam kung may problema yung mga projects na yon na hinawakan ng dalawang contractors? Hindi pa. Hindi pa ho natin alam. And same thing with what is waiving, yung inaakusa niya kay Kong Sal. Hindi nga namin po alam kung ano yung mga kontrata na yon. Whether it was released, implemented na ba, at kumbaga, na-imbestigahan na at liable for any accountability or ghost project or tawag nito. So, ang atin dito ay dapat yung factual at yung merong yung pinag-uusapan na. Hindi pwedeng kumbaga indiscriminate, itatapon mo lang. Nilalabas nilang USB, ito nilalabas ko lista. Ang kanyang insertion ay 529 million pesos for 2025. Di pa natin alam yung mga sa ibang previous taon. years. Okay. So, Congressman, last question ko. So, tama po ba na if you're able to pinpoint the insertion of Congressman Toby Chanco, so does it follow na matutukoy nyo rin kung sino nag-insert nitong iba pa? Kasi ito, nagawa nyong matukoy yung insertion, sabi nyo, insertion ni Congressman Toby Chanco. So, pwede rin palang malaman kung sino nag-insert ng iba pa? Pwede po, basta bigyan ako ng kopya ng reliable. I'm just relying on the copies given to me. And alam mo naman, Tunying, hindi naman ako member ng 19 Congress. Oo nga pala. No? Mayor nga pala kayo nun. Mayor po tayo. So, malakas lang ang loob ko dahil meron akong kopya. Given the chance. Pero sana naman, itukoy natin ongoing projects. Kasi kung hindi pa na-award at hindi pa naman subject of the bidding process or hindi pa ini-implement, parang walang saysay pag-usapan dahil hindi nga na-implement, hindi pa naman na-implement. Wala pang damage sa ating gobyerno, di ba? Opo. Okay. Congressman Alfredo Garbin, thank you. Salamat po sa oras. Thank you. Good morning. Magandang umaga po. Diyos maray na aga sa Indogabos. Diyos maray and Diyos mabalos. Maray na daw. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought... Pinaparamdam ang pagmamahal kay Nanay Benny. Nabigla mo ako. Alam mo naman, si Nanay Benny, laging nakikinig sa atin yan. Baka magkamali tayo ng sasabihin. Lagot tayo. Siyempre, kumbatsero, madali lang yan. Ginagawa ko siya ng smoothie. Gamit ang N+ Gold. Masarap na, nutritious pa. Tama. Kaya kahit mahina na ang panlasa ni Nanay, hindi niya mapapalangpas ang creamy vanilla flavor ng N+ Gold. Lalo na kung batsero kapag ginawa mong champurado o frozen dessert, swak na swak sa panlasa. Tingnan mo na yan. May laman pa, soy-based, lactose-free at puno ng sustansya, available sa Mercury Drugstore at yung pang leading drugstores nationwide. Iparamdam ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago maglaro. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong platforms.
Ayon kay PAGCOR Chairman Altenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang o deception at pang-scam habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Tungkol naman ho sa mga taga-gobyerno na nakakalusot na sa paglalaro sa casino, hindi raw po ipinagkaloob ng PAGCOR ang mahigit sa 200 million pesos na napalanunan sa casino ng ilang mga kawani at opisyal ng pamahalaan mula nung July ng nakaraang mula Enero hanggang July nitong kasalukuyang taon. Magkano? Mahigit 200 million. Ayon kay PAGCOR Chair Altenco, bawal magsugal sa casino ang mga government employees at opisyal kaya't automatikong kinansila ang kanilang premyo. May tanong lang ako kay Chairman doon. Kapag ka nanalo, hindi nila ibibigay. Pero pagka nagpapatalo, kinukuha nila yung ipinapatalo. Ganon ang nangyayari. Parang ampere yun ampere. Lalo na kung nagpapakita ng ibang ID. Ganon daw ang ginagawa. Lalo na nitong mga taga DPWH Bulacan, kaya tuloy-tuloy na nakapaglaro dahil gumagamit ng ibang pangalan. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2-4-2. Alas 7:53 ang ating oras. Meron pong dumulog dito sa amin sa himpilan para magreklamo. Ginawa tayong presinto ng magandang babae na to. Isang magandang dilag. AVP pala siya. AVP. Subok na matibay. Subok na matatag. Teka, hindi naman pa. Head for Corporate Communications, Vice President ng St. Luke's Medical Center, si Ma'am Eunice Lodripas. Ma'am Eunice, magandang morning. Magandang morning. Magandang morning, Katunying and Ka-Jerry. Ano po ba ang reklamo natin, ma'am? Well, nandito po ako para ipabatid sa ating mga nanonood at nakikinig yung mga laganap na fake news about mga gamot po na kiniklaim na gawa ng St. Luke's Medical Center. Gusto ko pong sabihin na kami po ay nagbibigay ng mataas na kalidad na serbisyo medikal pero wala po kaming ginagawa o binibentang kahit anong gamot. Meron na po ngayong pinapalaganap na ganyan? Especially siguro sa social media. Yes, tama po. Marami hong nagkalat ngayon na fake pages, fake ads, kahit mga websites po na nagsasabi yung mga miracle cure na mga gamot katulad nung B-Venom. Isa po yan sa may pinapakita tayo ngayon. Naganap na, yan po ang aming official pages. So, hinihiling po namin sa mga nanonood at nakikinig na pumunta po kayo sa mga official channels para malaman ang totoong mga balita tungkol sa St. Luke's dahil ito po yung mga kumakalat na fake news po yan, yung mga binibentang gamot na merong ibinebentang, ano yung binanggit nyo kanina? B-Venom. Ano yan? Cream for arthritis, sir. At may mga fake FDA certificates din sila sa mga websites. Naku, patay. Baka pagka ipinahid nila yan, maging ahas sila. Tsaka ang ginagawa nila, teka, may mga pictures ng mga doktor eh. Yes, sir. Isa rin po yan sa mga uri ng panlilinlang na ginagawa nila. Kinukuha nila yung mga videos ng St. Luke's Medical Center. Minamanipula po nila yung boses, yung deepfake na tinatawag natin. Para kunwari, ine-endorso nila yung mga products na binibenta nila. Malamang marami na pong naloko yan. May mga naloko na po, may mga pumupunta rin at nagtatanong sa ospital mismo kung kami ay nagbebenta. Kaya po gusto namin, ito nga po yung opportunity para sabihin na wala talagang binibenta or ginagawang gamot yung St. Luke's. At ang so wala pang St. Luke's Pharmacy. Wala pang ganon. Okay, pharmaceutical company. Wala pang ganon. So yung mga gamot na yan o kung ano man yung binebenta nila, wala ring FDA approval yan. Yes, sir. Yun nga po yung masama kasi maaaring magdulot po ng panganib sa kanilang kalusugan dahil wala itong pagsusuri. Aside doon, pwede rin ho itong magdulot ng panganib sa privacy nila at security kasi nagdi-disclose sila ng information sa mga scammers. Yun nga kapag pag sumagot ka dyan o kaya nag-inquire ka, especially sa page nitong mga scammers na to, makukuha na lahat ang mga information mo. Delikado po yan. So, ulitin lang natin mga kababayan, marami po talagang mga ganito. Magagaling sa ganyang kalokohan. Huwag tayong magpapaloko dyan. Ma'am, sumulat na ba kayo o padala na ba kayo ng kahit na anong message sa Facebook? Meron, sir. Lagi-lagi ho
nagpo-post kami ng public advisories. May coordination din po kami sa mga government agencies, yung mga Anti-Cybercrime Division ng PNP, NBI, para makatulong din po. At nagre-report din kami sa FDA kasi mga peking gamot po ito na binibenta. Mga ilang klaseng produkto itong naipalabas ngayon, nila? I think minimum of 5 products yung nakita namin. Pinaka marami yung bee venom. Meron pong lutein gummies. May glucose meter. At marami pang iba. Pero lahat yan, hindi FDA approved yan. Hindi po, sir. At Nako, hindi po ito gawa. Yes, hindi ito gawa ng St. Luke's. At hindi gawa ng St. Luke's. Salamat po sa inyo, sa inyong maraming salamat. Paalala. Kung pumunta, kung meron namang may sakit, pag pumunta sa St. Luke's, hanapin lang namin kay doktora. Pwede. Meron na ho bang zero balance billing sa St. Luke's? Meron pong installment plans ngayon. Hindi, zero balance billing. Wala, hindi man government. Hindi naman Malay natin. Ayan. Hindi ko po alam. Pero ang St. Luke's, alam ko meron kayong mga charity. Sa charity. Din, yes. Mga charity section po yes, dyan. Alam ko yun dahil sa gusto ko mag-apply dati. Social services po meron, sir. Ma'am, salamat po sa inyo. Maraming salamat. Basta pagka may mga kailangan kayo, punta lang ho kayo dito na gusto i-announce sa ating mga kababayan. Kaya lang, wala na kaming maipapakapi sa inyo. Inubos na namin noong nakaraan. Thank you po. Maraming salamat. Salamat po, Ma'am Eunice. Si Ma'am Eunice Lodripas, tama? Lodripas, ang AVP and Head ng Corporate Communications ng St. Luke's. Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry-Loom pre-painted ka na. Uy, magandang umaga kay Kuya Dominic George. Binabati lang natin Jorge. Binabati lang natin si Kuya Ricky Caparino ng SFM Isabela at Kuya Rodel Lazaro ng happy birthday. Happy birthday. At si acting ombudsman Dante Vargas nakatutok sa atin. Acting ombudsman. Marami kayong tatrabahuhin. Maraming darating dyan. Bombachero ang inaabangan. Bibigyan ba niya ng clearance? Bibigyan ba niya ng clearance? Si Secretary Boying Remulla. Di ba na-interview na siya ng JBC? Pagka wala palang clearance, hindi siya isasama sa JBC list. Shortlist. Sansing Dolores, happy birthday. Kuyang Elsa Bartolome. Naku, inahanap yung kanyang mini component ng 2x2. Sabi ni Kuya Els, totally hindi siya mapuntahan ni Sherwin doon. Siya ang pupunta rito. Kukunin niya yung kanyang mini component. Ayun. Secretary Artugade, magandang morning. Siguradong energize ang inyong bawat biyahe sa all new Cherry Tiggo Cross HEV, isa po sa pinaka-abot kayang hybrid electric vehicle sa merkado. Meron po itong 204 horsepower at class-leading torque na 310 Newton meters para sa swabe at powerful na performance ng sasakyan. Siguradong mapapanatag ang loob mo sa sasakyang ito dahil nakatanggap ang all-new Tiggo Cross ng 5-star. Uy, 5-star! UNCAP safety rating. Bukod po rito, ang Tiggo Cross HEV ay may taglay na 11 advanced driver assistance system features at adaptive cruise control at 360-degree camera. Tingnan mo nga naman yan. At hindi lang yan. Meron din itong wireless Apple CarPlay at Android Auto na sa introductory price na 1,198,000 pesos lamang. At wala kayong problema. Worry-free ang pagmamaneho nyo. May kasama pong 8-year battery warranty. 8 taon ang baterya. At 5-year bumper-to-bumper warranty ang Tiggo Cross HEV. Ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Oy, Ka-Rose Danting, magandang morning. Thank you po sa pagbati nyo kay Asasia Zoe Taberna ng happy birthday. Ayan, mamaya sabay-sabay tayong maghapunan.
Sa Ano oras? birthday ni alas 6. Alas 6. Engineer RD Ronald Tan. RD Magandang Ronald Tan, morning. ang pinakamabilis. Ang pinakamabilis. Na nakapag-file ng kanyang courtesy resignation. Ay, may tanong pala ako doon, kumbachero, bago lang tayo magpaalam. Secretary Vince, paano po yung mga may seso? Di ba yung mga seso, yung mga yung executive service officer, required din ba silang mag-resign? Kasi pag nag-resign yun, mawawala yung seso nila. Kaya nga. Pero sabi ni Secretary, mukhang majority na eh. Majority na nag-resign. Ibig sabihin, alam nilang may kailangan talagang paglilinis na gawin diyan sa DPWH. Basta alam naman ni Secretary, huwag kayong wag naman kayong maniniwala sa mga bulong-bulong lang ha. Kailangan yung dapat tanggalin at pag meron namang magagaling, yun ang panatilihin. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Med.